Hi guys, kamusta kayo? Gawa tayo ng baked fish. Galing pa ito guys sa Pico source nila ng bayaw ko. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga ingredients na ilalagay ko dito. Malinis na po yan yung isda guys. So, una, mag-mince ng garlic. 3 buo, depende sa inyo. 2, 3, 4, 3 yung nilagay ko sa akin. Tapos naglagay ako na mince na fresh parsley galing sa garden ko. Maglalagay tayo ng olive oil. Kantsa-kantsa lang guys kung gaano karami yung lalagay nyo ng olive oil. Ayan, parang 4 spoon, 5 spoon, ganun. Tapos yung asin guys, 1.5 teaspoon. Depende kung medyo marami kayo maglagay ng asin. Ako hindi masyado marami guys. Para hindi masyado, ba sa katawan. Kasi sobrang asin guys, hindi naman maganda sa katawan. So, 1.5 teaspoon lang guys, kanyan. And then, maglalagay tayo ng cayenne pepper. Kung wala kayong cayenne pepper, chili powder lagay nyo, konti lang. Pero sa akin kasi, prefer ko yung cayenne pepper guys, kasi, mas healthy siya. Huwag masyadong madami kung may mga bata kayo. Konti lang. Pero walang mga bata, okay, medyo ramihan nyo. Nasa sa inyo rin kung gusto nyo medyo maanghang-anghang. Mas gusto ko yung cayenne pepper guys kaysa sa chili pepper. Ginagamit ko lang yung chili pepper sa ibang lutuin ko. Half teaspoon lang yan guys. Yung cayenne pepper. Tapos lagay tayo ng ginger powder. Kung wala man lang kayong powder, edi mag-slice na lang kayo ng half teaspoon din guys. Kantsa-kantsa ko lang. Ayan. Lagay lang kayo ng kung wala kayong fresh ginger powder, kung wala kayong powder, edi fresh na slice nyo lang maliliit. Tapos lagay din kayo ng konting cumin. Half teaspoon din. Depende kung 1 teaspoon or 2 teaspoon. Ayan guys. Tapos lagay ng 4 teaspoon or 5 spoon na tubig. Dagdagan. So, depende guys kung malaki yung isda nyo. Ayun, dagdagan nyo mga ingredients nyo. Ayan, 4 teaspoon po ito, pero hindi ko inubos lahat. Tingnan natin mamaya. I-mix natin ulit. Tapos maglagay ng lemon juice. Mag-squeeze lang ako guys ng lemon juice. Ayan guys, lemon juice. Lemon yan guys. Wala masyadong sa puno eh. Medyo super dilaw eh. Kaya ito wala akong choice kundi magpiga ng matigas. Matigas siya guys. Mahirap siya pigain. Ayan. Ayan. So, piniga ko muna yung lemon guys, nahirapan magpiga kasi one hand sa mobile, one hand sa pag-mix nito. So, halo-haluin lang natin guys hanggang sa combine yung mga seasoning natin. Kapag may buo-buo na bawang, medyo diinan-inan para madurog. Okay, so mix-mix lang natin hanggang sa mag-well done, combine sila lahat. Tapos, ihalo natin sa isda na ating i-bake guys. Para medyo matatakam-takam lang ko konti dito. So, ito na guys yung isda. So, lalagay na natin yung yung seasoning. Ibubuhos ko na lang yung seasoning. Huwag lahat po. Tatabi natin mamaya sa another batch na ilalagay natin sa gulay. Kasi may lalagay pa tayo na gulay guys. Kaya ayan. Budgetin lang yung mga sauce niya. Okay, medyo sa may hiwa. Ayan, may hiwa yun guys. So, lagyan yung sa chan banda. Ayan. Mag-absorb naman yun guys. Ganyan. So, ilagay yung mga sa gilid. Para mag-absorb talaga siya guys. Ayan. Para malinamnam yung lasa. Magnuot yung mga nilagay nating seasoning. Naglalaway na ako guys. Pasensya na sa medyo may ingay kasi nagtatrabaho yung asawa ko sa class. Ayun. Habang nagtatrabaho siya, busy tayo sa pananghalian natin guys. Ayan na guys. So, magugas mo na akong kamay ko. So, ilalagay na natin guys yung ating isda. Ayan. Lagay natin dyan. Ayan. Magharapan yung tiyan nila. Ayan. Tapos, ilalagay natin yung natin sauce para mas lalong manunuot yung sa laman ng isda. Ayan. Simutin natin guys. Ayan. Saan siya na kayo? Nagkamay lang ako kasi nasa bahay lang naman eh. Hindi naman ako nagluluto sa restaurant. Kami lang naman kakain ng asawa ko at ng anak ko. Ayan, tatlo lang naman kami guys. So, wala nang arte-arte. Ba't ako mag-gloves? Nasa bahay lang naman ako. Ayan guys. So, after guys, maglagay tayo ng potato sa gilid. Konti lang, kansyain nyo lang yung potato guys na tama lang sa inyong buong family nyo. Sa akin, tatlo lang kami. Tapos yung maliit kong konti lang naman yung kain niya. So, okay na yan. Tapos, naglagay tayo uli ng, guys, frozen bell pepper to guys. May green ako na fresh, kaka-harvest ko lang. Pero, ito na lang nilagay ko. Frozen kasi ito guys. Kasi nag-impact ako ng mga gulay na pag sobra di maluto. Linisan lang. Tapos i-froze guys. Ayan. Bell pepper. Green at saka yung red. Ayan guys. Ayan na sila. Okay, ang ganda diba? Ang ganda tingnan. Tsaka ang sarap tingnan. Tapos, maglagay tayo ng kamatis. Ayan, kamatis. More in kamatis guys. Para mas masarap. Mas malinamnam. Ayan guys. Ayan. Wag nyo nang pansinin yung maganda kong kamay kasi ganyan talaga kapag trabadora ka. Ganun. Ayan. Ayan na guys. So, nakalimutan pa tayo. Ayan, gumawa ko ng lemon. Ayan guys. Slice lang. Ganyan. Para maglasa siya konti. Tapos guys, yung natirang seasoning ko kanina, ilalagay natin dito. Ayan o. Ayan. Sa mga gulay. Ayan. Para maglasa din guys. Ng ating gulay. Hindi lang yung isda. Kailangan yung gulay din guys. Kaya para fair. Diba? Para yung lasa magkapareho ang lasa. Ayan guys. Oh. Ayan. Tapos maglagay ng konting olive oil sa ating vegetables. Kasi hindi halos lahat nalagyan ng olive oil. Ayun, okay na yan guys. So, ito na po yung ating ready to cook na isda galing Pico Source. Guys. So, papakita ko sa inyo mamaya pagluto na siya. Salamat sa panonood. Ingat po kayo. So, ito na guys. Luto ng ating, parrot fish kung tawag ng bayaw ko. Kung sa iba naman, lapu-lapu. Basta isda guys. Yung iba hindi ko kilala yung isda. Kinakain ko na lang minsan binibili ko pag gusto ko.
Ano pala guys, eto masarap siya guys. Tingnan nyo guys, maliit lang siya tingnan. Pero sa personal guys, malaki na siya guys. Naubos ko yung isa guys. Yung sa asawa ko kalahati lang. Basta isda guys, mahilig ako kumain. Ano to guys, naluto ko sa parsley. Ang sarap.